Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 1A, naiisa-isa ang mga tungkulin ng pamilya sa edukasyon ng bawat bata. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araling ito, pag-uusapan natin ang napakahalagang papel na ginagampanan ng pamilya sa edukasyon ng bawat bata. Alamin natin kung paano ito nakatutulong sa kinabukasan ng kabataan. Ang salitang tungkulin ay nangangahulugang responsibilidad o obligasyon. Maaari rin itong tumukoy sa mga kilos na dapat gampanan o gawin ng isang tao. Ang kahulugang ito ay batay sa salitang Ingles na duty mula sa Merriam-Webster Online Dictionary na nagsasaad na ito ay mga obligasyon o gawain na dapat tuparin batay sa posisyon ng isang tao. Kung ang isang tungkulin ay hindi natutupad, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto. Hindi lamang sa taong may tungkulin, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa kanya. Kaya mahalaga ang pagtupad sa sariling tungkulin para sa kabutihan ng lahat. Bakit nga ba mahalaga na tuparin ng pamilya ang tungkulin nito sa edukasyon ng bata? Ano ba ang kahalagahan ng edukasyon? Una, ang edukasyon ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa magandang kinabukasan. Mas nagkakaroon ng tsansa ang isang tao na makahanap ng disenteng trabaho at makaahon sa hirap ng buhay kung siya ay may sapat na edukasyon. Pangalawa, ito ay tumutulong sa paghubog ng kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga. Sa paaralan, natututo tayong magbasa, magsulat, mag-isip ng kritikal, at kumilos ng may respeto at malasakit. Pangatlo, ang edukasyon ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili. Kapag may sapat tayong kaalaman at kakayahan, mas nagiging handa tayo na makisalamuha sa iba at makibahagi sa mga gawain ng lipunan. Pang-apat, nagsisilbi rin itong gabay sa paggawa ng mabubuting pasya. Ang mga aral sa paaralan at mga karanasang natututuhan ay tumutulong sa atin na makilatis kung alin ang tama at mali. At panghuli, ang edukasyon ay isa sa pangunahing karapatan ng bawat bata. Walang bata na dapat pagkaitan ng karapatang ito dahil ito ang pundasyon ng dignidad at pag-unlad. Ang edukasyon ng isang bata ay hindi lamang responsibilidad ng paaralan. Sa katunayan, nagsisimula ito sa tahanan, kasama ang pamilya bilang pundasyon ng pagkatuto. Sa araling ito, pag-uusapan natin ang mahalagang tungkulin ng pamilya sa paghuhubog ng edukasyon ng kabataan. May 8 tungkulin tayong tatalakayin, mula sa pagiging unang guro hanggang sa pagbibigay ng tamang kapaligiran para sa pag-aaral. Alamin natin kung paanong ang bawat kilos, gabay at suporta ng pamilya ay may malalim na epekto sa tagumpay ng isang batang Pilipino sa kanyang pag-aaral at sa buhay. Ang unang guro ng bawat bata ay ang kanyang pamilya, lalo na ang mga magulang. Sa tahanan pa lang, natututo na ang bata ng mga pangunahing konsepto tulad ng salita, numero, kulay at hugis. Pero higit pa roon, sa pamilya niya unang nararanasan kung paano maging magalang, marunong makisama, at sumunod sa patakaran. Ang asal ng bata sa paaralan ay madalas salamin ng asal na nakikita niya sa bahay. Kung mabuting ehemplo ang mga magulang, mas malaki ang posibilidad na lumaki rin ang bata ng may tamang asal. Napakahalaga ng papel ng pamilya sa pagbibigay ng positibong pananaw ukol sa edukasyon. Kapag ang mga magulang ay nagpapakita ng suporta at kasabikan tuwing may gawaing pampaaralan, natututo ang bata na pahalagahan ang kanyang pag-aaral. Sa mga simpleng salita tulad ng "kaya mo yan" o "importante ang edukasyon para sa kinabukasan mo", lumalalim ang paniniwala ng bata na mahalagang mag-aral. Ang pananaw ng pamilya ay nagiging pananaw din ng bata. Hindi sapat na ipasok lang ang bata sa paaralan. Kailangan ng patuloy na gabay sa mga gawain sa paaralan, sa takdang aralin, proyekto at pagsusulit. Kapag tinatanong ng magulang kung kumusta ang aralin o tinutulungan ng bata sa paggawa ng project, mas nararamdaman ng bata na may pakialam ang pamilya sa kanyang tagumpay. Hindi kailangang alam ng magulang ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay naroroon sila bilang katuwang at taga-suporta. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa talino, kundi pati na rin sa ugali. Sa tahanan unang natututuhan ang halaga ng pagiging magalang, masipag, matyaga at responsable. Dito rin hinuhubog ang disiplina, ang kakayahang sumunod sa oras, gumawa ng tama kahit walang nakatingin, at magkontrol ng damdamin. Kapag matibay ang pundasyon ng asal sa tahanan,
mas madali para sa bata na umangkop at magtagumpay sa paaralan. Hindi palaging madali ang buhay estudyante. May mga araw na nabibigo, napapagalitan, o hindi naiintindihan ang leksyon. Dito pumapasok ang papel ng pamilya bilang emosyonal na tagapagtanggol. Ang mga salitang, nandito lang kami, o kaya naman, okay lang magkamali, subukan mo ulit, ay nagbibigay ng kapanatagan at lakas ng loob. Kapag alam ng bata na tinatanggap siya ng pamilya kahit siya'y nagkamali, mas handa siyang sumubok muli at huwag sumuko. Ang edukasyon ay hindi natatapos sa pagtatapos ng paaralan. Mahalaga na maturuan ang bata na patuloy na matuto kahit wala na sa classroom. Kapag nakikita ng anak na ang magulang ay nagbabasa, natututo ng bagong kasanayan, o bukas sa bagong idea, natututo rin siyang mas mahalin ang kaalaman. Sa ganitong paraan, hindi lang siya magiging mahusay na estudyante, kundi magiging matalino at mapanuring mamamayan. Araw-araw ay may mga pasyang kailangang gawin ang isang bata, mula sa simpleng pagsagot sa guro hanggang sa pagpili ng barkada. Sa bahay, tinuturuan siyang mag-isip ng mabuti bago kumilos, kilatisin ang tama at mali, at isaalang-alang ang epekto ng kanyang mga desisyon. Ang batang marunong gumawa ng mabuting pagpapasya ay hindi basta-basta nadadala sa impluensya at mas may direksyon sa buhay. Hindi kailangang enggrande ang tahanan para maging makabuluhan sa pag-aaral. Sa simpleng paraan tulad ng pagtatakda ng tahimik na oras sa gabi para mag-aral, paglalaan ng mesa para sa pagsusulat, o pagbawas ng distraction gaya ng TV o cellphone na ipapakita ng pamilya ang suporta sa edukasyon. Ang edukasyonal na kapaligiran ay nagbibigay ng mensahe sa bata na seryoso ang pamilya sa kanyang pag-unlad. Ngayon ay malinaw na ang pamilya ay hindi lamang tagapanood sa paglalakbay ng isang bata sa edukasyon. Sila mismo ang unang katuwang, unang guro, at unang tagapagturo ng pagpapahalaga at disiplina. Ang edukasyon ay hindi lang tungkol sa pagpasok sa paaralan at pagtatapos ng grado. Ito ay tungkol sa kabuang paghubog ng pagkatao at nagsisimula ito sa tahanan. Kapag ang pamilya ay aktibong tumutupad sa mga tungkuling ito, mas nagiging matatag, inspiradong mag-aral, at responsableng mamamayan ang mga bata. Tandaan natin, ang bawat simpleng gabay, papuri, o pagkalinga mula sa pamilya ay may malaking epekto sa tagumpay ng isang bata. Kaya't sa susunod na pagtingin natin sa batang nag-aaral, alalahanin natin nasa likod ng bawat batang nagsusumikap ay isang pamilyang gumagabay. Ngayon isipin natin ang lahat ng mga sakripisyo at suporta na ibinibigay ng ating pamilya para matiyak na tayo ay nakakapag-aral ng maayos. Ano-ano ang mga paraan na ginagawa nila upang maisulong ang ating edukasyon? Minsan hindi natin napapansin ang kanilang paghihirap at pagsisikap. Kaya mahalagang maglaan tayo ng oras upang magpasalamat at kilalanin ang kanilang mahalagang papel sa ating buhay. Ang pamilya ay may malaking tungkulin sa edukasyon ng bata, mula sa pagbibigay ng gabay, suporta at inspirasyon hanggang sa pagtuturo ng tamang asal at pagpapahalaga sa pag-aaral. Kung walang matibay na suporta mula sa pamilya, mahihirapan ang bata na maabot ang kanyang buong potensyal. Kaya masasabi natin na ang pamilya ang pundasyon at unang guro sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman. Sa inyong papel, isulat ang isang tiyak at praktikal na paraan kung paano ninyo mapalalakas ang papel ng inyong pamilya sa inyong pag-aaral. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mas bukas na komunikasyon, pagtulong sa gawaing bahay upang maibsan ang pagod ng magulang, o simpleng pagbabahagi sa kanila ng mga natututuhan ninyo sa paaralan. Ang mahalaga ay may konkretong hakbang upang maipakita na kayo ay katuwang nila sa inyong edukasyon. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagbibigay ng baon na isang tungkulin ng pamilya sa edukasyon ng bata. 2. Wala nang kinalaman ng pamilya sa tagumpay ng anak kapag ito ay nasa paaralan na. 3. Ang pagtuturo ng mabuting asal ay isa sa mga tungkulin ng pamilya. 4. Ang pamilya ay dapat maglaan ng oras at interes sa pag-aaral ng kanilang anak. At 5,
ang edukasyon ay walang kinalaman sa kinabukasan ng bata. At diyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!